Sabi nga nila, hindi hadlang ang estado sa buhay para magmahalan ang dalawang taong magkaibang mundong ginagalawan. At dito nga natin ito matutunghayan sa kwentong pinamagatang Bad Boy Billionaire's Maid na talaga namang kapupulutan ng aral. Ang kwento ng isang babaeng nakipagsapalaran sa Maynila at na-hire bilang isang maid ng isang bilyonaryo nang dahil nga sa napaka-importanteng kadahilanan. Dito natin matutunghayan na lahat ay mabibigyan ng pagkakataong magbago para sa ikabubuti ng ating mga mahal at para na rin sa ating sarili. At muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo ng kwentong ito. Halos late na nga ng umaga nang nakarating nga si Rose sa Maynila kasama ang nanay ng kaibigan niyang si Chari. Ipinakilala nga niya ito sa magiging amo niya na pinsan naman ng amo nito. Good morning, ma'am. Ito po ang pamangkin kong si Rose. Siya po yung gustong maging kasambahay sa pinsan niyo po. Panimulaan ng nanay ni Chari. Siya na ba yun? Well, magandang araw, iha. Maganda ka pala tulad ng kwento nitong si Mira. Bati naman ng mag-asawa. Nahihiyang sagot naman ni Rose. Ay, hindi naman po, ma'am. Well, iha, nasabi na naman ata ni Mira kung sino ang magiging amo mo. Pagpasensyahan mo na lang ang ugali talaga ng pinsan kong yun. Nag-iisang anak yun at mayaman ng mga magulang. Sa dami na nga ng naging kasambahay noon, walang tumatagal pero kailangan niya talaga ng katulong sa bahay dahil hindi siya marunong magluto, maglaba at lalo nang maglinis. Saad naman ang amo ni Mira. Sagot naman nitong si Rose, okay lang po yun. Susubukan ko pong pag-aralan ng ugali niya. Huwag kang mag-alala, malaki naman ang pasahod niya. At ako na ang nagsasabi sa iyo na hindi ka na malulugi. Saad nga ng amo ni Mira. Opo, kailangan ko po ma'am ng pera para sa tatay ko. O siya, tara, hatid ka na namin ni Mira sa bahay ng magiging amo mo. Dumating na nga sila sa bahay ng binata. Grabe ang pagkamangha ni Mira dahil napakalaking bahay noon at malamansyon ng laki nito. Kung nag-iisa siyang kasambahay doon, kakayanin ba niyang linisin ito? Naisip niya tuloy bigla. Rose, eto na ang bahay ni Gabriel. Pangalan ng magiging amo mo. Bali, security guard na lang ang sasama sa'yo pagpasok. Ayaw kasi niya lang maraming pumapasok sa bahay niya. Huwag kang mag-alala, hindi naman nangangagat yun eh. Pagbibiro naman ang amo ng ina ng kanyang kaibigan. Iha, dito na kami ha. Paalam nga ng nanay ni Chari. Sige po tita, ma'am, salamat po talaga sa paghatid. Sagot nga nitong si Rose. Magandang araw po ma'am, kayo po ba ang bagong kasambahay ni Sir Gab? Tanong ng guard. Opo, inihatid po ako ng pinsan niya. Tara po ma'am, pasok na po tayo nang makausap na po kayo ni Sir. Ani ng guard. Pumasok na sila sa bahay ng binata. Napakaganda ng labas at loob parang mamahalin talaga. Lahat ng gamit nakakatakot, mapalapit at hawakan bawat isa dito. Sir, andito na po ang kasambahay na bago. Saad nga ng guard sa isang lalaking nakatalikod. Sige manong guard, iwan mo na lang siya. Sagot nga nito gamit ang kanyang husky voice. Magandang araw po sir. Bati naman ni Rose. Taga saan ka? Ilang taon ka na? Sanay ka ba sa trabahong bahay? Ayoko ng tamad at may mga rules ako dito sa bahay ko. Sunod-sunod ngang sabi ng binata. At dahil dire-diretso ang tanong, ay hindi na nga ito bumati pa. Pero sagot naman nitong si Rose. Sir, taga-probinsya po ako, 21. At opo, alam ko po. At sanay po ako sa mga gawaing bahay, bata pa lamang ako. Ano-ano po ba yung mga rules nyo? Tanong naman ni Rose, na tila na ako curious na nga. Nag-umpisa na ngang mag-explain ang binata. Una, kung ano lang ang tanong ko, yun lang ang sasagutin mo. At ayoko nang nagtatanong sa akin,
Ako lang ang dapat magtatanong. 3 beses ang pagkain dito. Umaga, tanghali, at gabi. Lahat ng personal hygiene mo ay nasa magiging kwarto mo na. Huwag basta-basta papasok sa kwarto ko kung hindi ko sinabi o wala akong inutos. Maliwanag ba? Tanong nga nito sa seryosong boses. Sagot naman ni Rose, "Opo sir, maliwanag po." Dagdag na nga ng lalaki. "At ang sahod mo ay nagkakahalaga ng 30,000 kada buwan kinsenas katapusan. Makukuha ang sahod at may 2 araw kang day off sa isang buwan." Paliwanag pa nga nito. Sumigi ulit si Rose. "Ang magiging kwarto mo ay yung nasa kaliwa, malapit sa kwarto ko, para kapag may inutos ako ay matatawag ka agad kita." Saad ng binata. "Okay po sir, Sir Gab." Sagot ulit ni Rose. Pagpasok ni Rose sa kwarto niya, ay nagulat siya. Lahat ng pangangailangan niya sa araw-araw ay nakaredy na nga doon. At parang hindi kasambahay, natulugan ang kwartong iyon habang nag-aayos ng mga gamit, ay naisip niyang, ano ba naman yung lalaking yun? Nagpapaliwanag bago, hindi naman nakaharap sa akin, dami pang rules, Diyos ko. Nasabi na nga lamang niya sa kanyang sarili, dahil maaga silang bumiyahe pa Manila, ay magtatanghalian na, kaya't dumiretso na nga siya sa kitchen ng bahay. Nahirapan din siyang hanapin dahil sa sobrang laki ng bahay. Naghanap siya ng pwedeng lutuin sa ref. Nakakita naman siya ng manok at dahil wala namang gulay sa ref, naisipan niyang magluto ng pininyahang manok dahil may pineapple chunks na nasa lata doon. Habang nagluluto si Rose, nang tanghalian ay pababa naman mula sa kwarto ang kanyang boss na si Gab. "Anong ginagawa mo?" tanong nito. Kayo po pala sir, nagluluto na po ako ng pananghalian." Sagot naman ni Rose. "Hindi ka man lang nagtanong kung ano ang gusto kong kainin? Nagmamagaling ka, kakasimula mo pa lang." Pasigaw na sabi nga nito. Halos pautal-utal naman na sagot ng babae. Sir, pasensya na po kayo. Sabi niyo po kasi kanina bawal po akong magtanong. Kayo lang po dapat." Piloso pong sagot nga nitong si Rose. Saglit tuloy na paisip si Gab, kaya sabi na nga lang niya, "Pakibilisan na nga lang, may trabaho pa ako." "Work from home kasi ito." "Malapit na po sir." Sagot naman nitong si Rose. Sa isip ni Rose, napakagwapo pala ng amo niya, lalo na kapag nagagalit. Ang cute ng mukha nito. Dahil sanay na sanay sa pagluluto si Rose, ay walang palya. Ang sarap ng luto nito palagi. "Sir, kain na po kayo, nagluto na po ako ng pininyahang manok." Saad nga nito. Nagsimula na ngang kumain ng binata, habang si Rose naman ay nasa gilid lamang ng lamesa, naghihintay ng ipag-uutos ito. Sa isip ni Gab, masarap ang luto ng babaeng to kaya naparami nga siya ng kain ngayon. Ngayon nga lamang siya ulit nakakain ng ganun karami dahil palaging hotdogs, egg, bacon ang kinakain niya kapag umaga, tanghali at gabi. "Tapos na ako. Pwede mo nang iligpit to bago ka kumain. And make sure na malinis ang lamesa para walang langgam." Madiin ngang sabi ng binata. Nagugulat na nga lamang si Rose sa lakas ng boses ito at minsan halos pasigaw pa. "Opo sir, sisiguraduhin ko po." Sagot nga ni Rose. Nagligpit na nga rin si Rose bago kumain, kaya't nagpatunaw muna siya sandali nang kinain bago naglinis ng sala at kwarto. Inoobserbahan naman ni Gab ang bagong kasambahay na si Rose. Nagtataka siya sa dalaga na alam niya ang gagawin kaya't tinitigan niya kung tatagal ito sa pagiging kasambahay. Pagsapit ng gabi ay nagluto naman si Rose ng pork steak. Natutunan niya ito sa kanyang ama. "Sir, kain na po kayo. Nagluto naman po ako ng pork steak." Saad nga nito. Ganun pa rin ang nangyari. Kumain ng binata, pagkatapos saka pa lamang si Rose. "Pagkatapos mo kumain, paakyatan ako ng kape sa taas. Kumatok ka muna bago pumasok." Seryoso pa rin sabi ni Gab.
Opo, sir. Dali-dali namang kumain si Rose upang hindi ganun katagal maghintay ang kanyang boss. Makalipas nga lang ilang minuto. Sir, eto na po yung kape nyo. Sige, pasok. Pakipatong na lang dyan sa gilid. Sabi nga ni Gab. Nagulat si Rose dahil sa laki ng kwarto ng binata at ang ganda ng pagkakaayos ng kwarto. Habang humihigop si Gab ng kape, nasarapan siya sa timpla nito. Kaya wala din halos tumatagal sa binata dahil hindi naman nila makuha ang lasa ng mga pagkain at inumin na gusto ng binata. Kinaumagahan, nagising na si Gab, nagbukas ng kurtina at nagulat din, nakita nga niya si Rose na nagwawalis ng bakuran at nagdidilig ng mga halaman. Nagbasa-basa muna si Gab ng libro bago bumaba para magalmusal. Nandun na rin sa kitchen si Rose. Good morning sir, kain na po kayo ng almusal. Nagluto naman po ako ng sangag na kanin, egg at hotdog. Bati nga nito. Mabuti naman at naisip mong linisin ang bakuran. Sa iba kasing mga kasambahay, kailangan pang sabihin bago gawin. Opo sir, habang tulog pa naman po kayo naglinis na muna ako, madali lang naman din pong maganda ng almusal. Sagot nga nito. Napansin ko nga pala na maingay pa sa kwarto mo kagabi. Sa susunod kung makikipag-usap ka sa nobyo mo, bumaba ka dahil matutulog na ako. Nasira mo pa. Sabi nga nito. Pasensya na po sir. Hindi ko naman po nobyo yun. Kinumusta ko lamang po yung tatay ko. Pasensya na po sa ingay sir. Paliwanag nga nito. Natigilan saglit si Gab nang dahil sa pag-e-explain niya. Tila nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na saya nang malamang wala pala itong nobyo na kausap kagabi. Sabi na nga lang nito nang pautos, itimpla mo nga ako ng kape. Nadali-dali namang ginawa ng babae. Pagkatapos ng almusal, naglinis na nga ulit si Rose. Habang nagpupunas sa mga vase, ay hindi nila kita ang isang vase na malapit na palang malaglag. Hala, lagot ako nito. Pabulong nga na sabi ni Rose. Agad namang lumabas ang kwarto si Gab. Ano to? Kabago-bago mo. Nagsira ka na agad ng gamit? Alam mo ba kung magkano to? Kulang pa ang ilang buwan mong sahod para dito. Pasigaw na sabi ng binata. Sir, sorry po. Hindi ko naman po sinasadya. Babayaran ko na lang po kahit kaltas na po sa sahod ko. Tila naluluhan na nga na sagot nitong si Rose. Talagang ikakaltas ko to. Sa sahod mo, kalahati kada buwan. Galit na tono ng boses nito. Tumaas na si Gab at naiwan si Rose na inaayos ang nabasag na vase. Naiiyak na nga si Rose. Gusto na nga lamang niyang umuwi kaya lang naiisip niya ang gamutan ng kanyang tatay. Pagkatapos ayusin ang nabasa, naganda na nga siya ng pananghalian. Lumipas ang isang buwan na palaging pasikmat at pasigaw ang trato sa kanya ng binata. At tinutuo pa nga nito ang pagkaltas sa kanyang sahod. Ito na ang sahod mo sa isang buwan, 15,000. Binawas ko na ang kalahati para sa nabasag mong vase. Saad nga nito dahil mahal daw ang vase. Umuo na nga lang si Rose. Kahit na sa totoo lang, ay labag din sa kanyang loob dahil sobrang mahal naman ng vase na yun. Sa isip-isip tuloy niya, mabuti pa ang katulad ni Gab na mayayaman. Parang wala lang ang 15,000 at ginagamit lang pambili ng vase samantalang kailangan niya ito. Gaya ng utos ng binata ay nasa baba lamang si Rose habang may kausap sa telepono. Hello tay, kamusta po kayo? Malakas na po ba kayo? Tanong nito. Sabi naman sa kabilang linya, oo anak, naigagalaw ko na ang aking mga kamay. At palagi kong iniinom yung gamot ko katulad ng bilin mo. Sagot nga nito. Mabuti naman po tay, miss ko na po kayo. Nabanggit din po pala sa akin ng nag-aalaga sa inyo na paubos na raw ang gamot nyo. Huwag po kayong magalala. Nakuha ko na po ang sahod ko. Ipapadala ko na nga lamang po para makabili na agad ng mga resetang gamot at kumain kayo ng masusustansya ha. Sagot nga nito sa ama habang mangiyak-ngiyak pa. Hindi niya akalain na habang kausap niya ang tatay niya, ay hindi naman sinasadyang
Narinig pala ito ni Gab. Anak, ano ka ba? Mag-ipon ka rin para sa sarili mo. Sagot ng kanyang mapagmahal na tatay. Tay, bago po ako mag-ipon, dapat magaling na kayo. Ang mahalaga po lumakas kayo para magamit ninyo ang tricycle nyo. Miss mo na din yon, di ba? Pati po yung tricycle nyo, miss na kayo. Sabi pa nga nito. Nag-aalalang tanong naman ang kanyang ama. Kamusta ka naman dyan? Hindi ka ba sinasaktan ng amo mo? Tanong nito. Po? Napakabait po ng amo ko. Kumakain din naman po ako ng tama dito. Habang nakatitig si Rose sa perang kanyang sinahod. Sagot naman ng kanyang ama na parang nabunutan ng tinik sa dibdib. Mabuti naman anak. Nakita siya at nadinig ng binata ang buong usapan nilang mag-ama. Nakaramdam ng pagkakonsensya ang binata dahil ang hirap at perang inaasahan ni Rose ay binawasan pa niya. Mabait naman si Gab. Ayaw lang niya na nagpapakita ng kabaitan at baka abusuhin naman siya kaya palaging naninigaw ito at walang tumatagal na kasambahay dahil na rin sa dami ng patakarin nito sa bahay. Pero nagtataka si Gab dahil kahit na nga tila napapahirapan na niya ito at hindi tinatrato ng maayos, positibo pa rin itong si Rose sa buhay at parating ang jolly kapag ginigreet at kinakausap siya. Good morning, sir. Almusal na po kayo, nagluto po ako ng corned beef at bumili ng pandesal, heto na rin po ang kape nyo. Sabi nga nito. Pero tila nagkaroon ng himala at sabi nga nito, tara, sumabay ka na kumain. Alok nga nito. Nagulat naman si Rose. Kaya mabilis nga siyang tumanggi. Sir, hindi na po. Mauna na po kayong kumain, okay lang po. Pagpupumilit naman ni Gab. Halika na. Sabayan mo na akong kumain. Pasigaw na naman na sabi ng binata, kaya wala ring nagawa si Rose. Sige po sir. Gusto niyo po ipagpalaman ko po kayo ng tinapay? Tanong nga nito. Sige Rose. Nagulat na naman si Rose. Una, nilaya siyang sumabay kumain ngayon. Pagkatapos naman, tinawag siya sa pangalan niya. Eto na po sir, masarap po yung palaman sa tinapay sir, sabayan niyo po ng kape. Paliwanag nga nito. Talaga ba? Akin na susubukan ko. Sagot nito. Kumagat ng tinapay si Gab at nasarapan nga siya. Ano sir, masarap po ba? Tanong nga ni Rose. Masarap nga, ngayon lang ako nakatikim ng pinapalaman pala ito. Sagot ni Gab. Pag-e-explain naman ni Rose. Sa probinsya po kasi sir, mga simpleng pagkain masarap na po. Pero may isa na namang himala. Dahil sabi nga ni Gab, wag mo na akong tawaging sir. Gab na lang. Mukhang kinikilig tuloy si Rose. Pansin niya ang muka na namumula. Tanong tuloy ni Gab, may problema ba? Wala po sir. Gab. Nakangiting sagot nito sa binata. Masayang masaya nung araw na yun si Rose. Pagkatapos kumain ng umaga, ay nagdilig naman ng halaman. Habang nagdidilig ng halaman, ay sumabog ang tubig kaya't nabasa si Rose. Sa nipis ng suot nito pagkabasa, ay kitang-kita mo ang kulay ng panloob nito. Agad namang bumaba ng kwarto si Gab. Rose, anong nangyari? Tanong nga nito. Bigla na lang pong sumabog yung tubig eh. Pagpapaliwanag nga ni Rose at sobrang kinakabahan na nga. Iniisip kasi nito na syempre sesermonan nga muna siya ni Gab. Pero hindi, dahil inayos nga ni Gab kaagad ang tubig. Kaya lang, pareho na silang basang-basa ng tubig at makikita mo na nga rin ang mga abs ni Gab na bumakat sa damit dahil basa na nga rin ito. Pero saglitan namang napatitig sila sa isa't isa at parang may kalikutan nga ang kanilang mga mata. Parang may sariling isip ang mga mata at alam kung saan dapat tumingin. Narealize nga tuloy nitong si Rose na naging see-through na nga ang suot niyang pangitaas. Sinusubukan niya itong takpan pero hindi naman niya magawa. Dali-dali na nga lang itong naglakad. Kaya nga lang, bago pa nga niya malagpasan ng lalaki, nadulas pa nga ito
dahil basa nga ang sahig. Saktuhan pa nga na kay Gab nga siya nahulog. Dahil nga dito, natumba silang dalawa. Magkapatong nga sila ngayon habang basang-basa na nakahiga sa sahig. Halos 1 minuto nga rin silang nagtitigan ng lalaki. At parang may kung ano ngang nangyari dito kay Rose. Napapikit na nga lang ito at para bang may nai-imagine. Nakita pa nga siya ni Gab na parang nakanguso at para bang may hinihintay. Pagmulat na nga lang ng mata ng babae, nakita na nga lamang niya ang lalaki na napapangiti dahil sa ginagawa niyang facial expressions. Sa isip-isip naman itong si Rose, manda ka talaga sa akin pag-uwi ko. Tinutukoy nga niya ang kaibigan na si Chari. Ito kasi ang kwento ng kwento tungkol sa mga nababasa nga niya sa mga pocketbooks. Kaya naman pati ito ay napa-imagine tuloy ng ganoon nang mahulog nga siya at napaibabaw sa kanyang boss. Hiyang-hiya nga siya sa ginawa niyang iyon pero wala na nga siyang magawa kundi umiwas na lang ng tingin sa lalaki. Nang mahimasmasan ay mabuti na lamang sabi ni Gab, "Tara na magbihis, basang-basa ka na rin, baka magkasakit ka." Tila nag-aalala ngang sabi ni Gab. Sige po, ikaw din." Kilig na sagot ni Rose. Sa paglipas nga ng panahon, parang unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Rose kay Gab. Sa una lang pala mahirap pakisamahan ng binata. Pero kapag lumambot na ito, ay may taglay din pala itong kaswitan. At gentleman pala ito. Ang araw pa nga, "Rose, tara na kumain. Ako naman ang nagluto ngayon para matikman mo rin ang luto ko." Yaya ni Gab kay Rose. Sir, ako na po dyan. Trabaho ko po yan eh. Hayaan mo namang ipatikim ko sa iyo kung gaano kasarap ang luto ko. Specialty ko kaya ang adobo. Saad naman ni Gab. Talaga ba, Gab? Sige, tikman natin kung talaga masarap. Nakangiting sagot ni Rose. Titig na titig si Gab kay Rose habang tinitikman naman ni Rose ang adobo. Napakunot noon na nga lamang ang babae at tanong nga nito, "Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Masarap naman yung luto mo." Saad ni Rose. Sagot naman ni Gab, "Wala, nakakatuwa ka lang pagmasdan, parang nakakawala ng stress. Sabi ko sa'yo, masarap eh." "Gab, naguguluhan ako. Pwede na ba akong magtanong? Kasi 'di ba, bawal magtanong sa'yo?" Saad naman ni Rose. "Rose, may sasabihin ako sa'yo. Simula nang dumating ka dito, alam mo bang naging magaan na ang lahat? At huwag kang magagalit. Narinig ko rin ang usapan niya ng tatay mo. Napakabait mong anak. At napakasarap mo pang magluto. Kuhang-kuha mo yung bagay na gusto ko." Nakangiting, nagpapaliwanag si Gab. Lumakas naman ang kabog ng dibdib nitong si Rose nang dahil sa sinabing iyon sa kanya ni Gab. Hanggang sa mas lumalim na nga ang kanilang pag-uusap. Dahil tila gusto na nga nilang i-level up at gusto na nga nilang mas makilala pa ang isa't isa. Mas lumalim na nga ang kanilang conversation at naikwento na nga nitong si Rose kung bakit nga ba siya pumasok bilang maid nitong si Gab. Dahil nalaman nga nito na hindi naman pala talaga plano nitong si Rose na pumasok ng pagiging kasambahay. Kinuwento na nga ni Rose ang mga nangyari sa kanyang buhay. At ito nga ang flashback. Noong hindi pa nga napapadpad itong si Rose sa Maynila at nasa tahimik na probinsya pa lamang, ganito nga ang kanyang kwento. "Tay, pasok na po ako sa school. Ingat po kayo sa pagbiyahe ng ating tricycle." Saad ni Rose. "O siya, sige anak. Eto ang baon mo. Siya'y sumabay ka na sa akin, ihahatid muna kita sa school mo bago ako mamasada." Saad naman ng tatay ni Rose. "Tara na po tay, baka maliit po ako." Sabay ngumiti nga ito. Si Rose at ang ama na nga lamang niya ang magkasama sa buhay dahil namatay na ang kanyang ina matapos niyang manganak kay Rose. At ang mga kapitbahay naman nila ay halos kamag-anak naman nila. Nasa high school na nga si Rose, 4th year at graduating ng mga araw na yun.
Tay, dito na po ako. Salamat po sa paghatid ah. Ani nga ni Rose. O sige anak, galingan mo. Baka hindi na kita madaanan mamaya sa hapon at kailangan kong mamasada. Sabi nga ng tatay ni Rose. Okay lang po, sasabay naman po akong maglakad sa mga kaklase ko. Rose, tara na. Magsisimula ng unang project natin. Saad ng kaklase niyang si Chari. Magandang umaga, class. May ilang anunsyo ko ngayon. Dahil kayo ay nasa 4th year na at graduating next year. Gusto kong gumawa kayo ng isang proyekto na maiiwan nyo dito sa school. Kayo ang bahala kung ano. At saan gawa ito. Mas maganda kung recycled para makatipid kayo sa proyekto. Pangbuong klase naman ito. Saad nga ni Teacher Mel. Ma'am, pwede po kaya ang ilang recycled na lalagayan ng basura? Tanong ng isang mag-aaral. Oo naman. Mas maganda nga naisip nyo. Pwede kada gilid dito, maglalagay kayo ng basura, gawa sa recycled. Saad ng teacher. Guys, lahat ba sang-ayon sa basurahan? Tanong ng president ng klase. Sumang-ayon naman ang lahat, kaya't nagsimula na nga silang magplano at unti-untiin ang pagdadala ng mga kakailanganing recycled materials. Sabi pa nga ni Rose, excited na talaga akong gumraduate. Marami na akong plano. Ilang buwan na lang, tapos na tayo ng high school. Masayang pagsasalita ni Chari. Ako nga rin bes eh. Gusto ko nang mapatigil sa pamamasada ang tatay ko. Naawa na rin kasi ako. Umaga nga alis, tapos hating gabi na kung umuwi si tatay. Saad pa nga ni Rose. Hayaan mo pagkatapos natin ng high school, agad-agad tayong maghahanap ng trabaho. Siya, tara na nga malapit na ring mag-uwian, balik na tayo sa classroom. Baka mahuli pa tayo sa last subject natin. Makalipas nga ng ilang oras, nag-uwian na rin sila. Pagkatapos ng huling klase, sabay na ring naglakad ang magkaibigang sina Chari at Rose, na halos kasabayan na rin ang iba pang mga kaklase nila. Ay Rose, regalo ko nga pala sa'yo. Kaklase niyang si Jared. Ang nagsabi nun. Ha? Nag-abala ka pa. Hindi naman kailangan ito eh. Saka diba, sabi ko sa'yo, hindi ako nagpapaligaw. Mataray na sagot naman ni Rose. Eh di hihintayin kita Rose. Hindi naman problema yun eh. Sagot naman ni Jared, nabuo pa rin ang kumpiyansa. Hoy Jared, wag mo nga binubula ang kaibigan ko. Sabi naman ni Chari. Basta ako, sinabihan na kita. Manligaw ka na lang ng iba. Wala pa sa isip ko yan talaga Jared eh. Masungit na sabi pa nga ni Rose. Oh, nadinig mo ba si Rose? Sagot naman ni Chari. Sige, mauna na ako Rose, itago mo yung regalo ko ha. Pagpumilit naman ni Jared. Habang naglalakad ang magkaibigan, napag-usapan nga nila si Jared. Okay naman sana siya Bessie eh, kaya lang, mas uunahin ko pang tulungan ng tatay ko kaysa mag-boyfriend ka agad. Oo nga Bessie, mabait at matalino rin naman si Jared. Pagsang-ayon naman ng kaibigan nito na si Chari. Kaya lang marami pa akong pangarap eh. Sagabal lang yung pag-ibig na yan. Sagot naman ni Rose. Kinikilig din naman kasi. Binigyan ka ng regalo. Panunukso naman ni Chari sa kanya. Nakarating na nga sila sa bahay ni Rose at nagpaalam na sa isa't isang magkaibigan. Pagdating sa bahay ay nagbihis ng pambahay na damit si Rose at nagsimula na nga ring magsaing at magluto ng uulamin nila na magama. Bata pa lamang si Rose ay naturuan na agad siya ng kanyang ama ng mga gawaing bahay kaya't alam na alam niya ang mga lilinisin at gagawin sa bahay. Habang naggagayat ng gulay, ay napapakanta pa nga ang dalaga ng paborito nilang kanta ng kanyang ama. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y akan at yakapin. Mga ilang lyrics nga ng kantang paborito nila
dahil paborito nga nila ito ng kanyang asawa, ng ina, ng babae. Natapos na siyang magluto kaya nauna na nga rin siyang kumain dahil alam naman niyang gagabihin na ang uwi ng kanyang tatay. Pagkatapos kumain ay gumawa na muna ng ilang takdang aralin ng dalaga. Tay, andyan na po pala kayo. Ginabi na naman po kayo ngayon. Pag-aalala na sabi ni Rose. Anak, kanina kasing maaga medyo matumal Ngayong gabi naglabasan ng halos mga empleyado, kaya sinulit ko na. Talagang mamasada. O kumain ka na ba? Baka hinintay mo pa ako. Saad nga ng tatay ni Rose. Nauna na po ako, tay. At gumawa na rin po ako ng mga takdang aralin. Nagluto po ako ng gulay at nagprito ng tinapatay. Saad ni Rose. O siya, matulog ka na. At kakain na ako. Ako na rin ang bahalang maghugas ng aking pinagkainan. Tay, ako na po. Iwan niyo na lang dyan. Bukas ko na po hugasan yan at maaga rin po ako gigising nang makapagluto na nga rin ng umagahan bago pumasok. O siya, sige anak. Lakad ka na at matulog na. Sige po, tay. Matapos kumain ng tatay ni Rose, ay inalagay na nga lamang niyang plato at baso sa ligpitan at nagsimula na nga siyang magbilang ng kita. Kada kikita sa pamamasada ang tatay ni Rose ay hinuhulog niya ang kalahati sa alkansya upang sa susunod na taon at graduation na ni Rose ay maipaghanda at mabilhan niya ito ng regalo. Kaya't doble kayod talaga ang ginagawa nito. Kung minsan nga ay hindi na kumakain ng tanghalian dahil matumal madalas sa umaga, halos sa hapon at paggabi na lamang malakas ang pasada. Kinabukasan ay maagang nagising si Rose para maghanda ng agahan. Marami pa ang natirang kanin kaya't isinangang na nga niya ito at nagbrito na ng 2 itlog. Isinabay na nga rin niya ang pagpapainit ng tubig. Pagkatapos niyang maghain at magtimpla ng kape, ay ginising na niya ang kanyang tatay. Tay, gising na po. Nakahain na po ako ng almusal. Saad ni Rose. O anak, ang aga mo sige babangon na ako. Ang sarap naman ng timpla ng kape ng anak ko. Mana ka talaga sa nanay mo. Napakahusay at alam na alam ang timplang gusto ko. Siyempre naman tay, nagmana kaya ako sa'yo. Pati na rin kay nanay sa pagluluto, pagtitimpla, paglilinis, at siyempre sa kagandahan. Masayang sagot ni Rose. Oo nga anak, namimiss ko na tuloy ang nanay mo. Kumain na nga tayo tay, baka magkaiyakan pa tayo. Saad ni Rose. Pagkatapos kumain ay naligo na nga rin si Rose upang makapaghanda dahil may pasok ulit siya sa paaralan. Ganun ulit, ihahatid siya ng tatay niya sa umaga at uuwi namang maglalakad sa hapon. Halos ganoon ang daily routine ng mag-ama. At sobrang close talaga nila, kaya't wala silang lihim o bagay na hindi sinasabi sa isa't isa. Lumipas ang araw at ilang araw na lamang ay araw na ng pagtatapos ni Rose. Matinding kayod pa ang ginawa niya. Halos inuumaga na ang kanyang tatay sa pamamasada at madalas ay hindi na nakakakain at sa umaga hindi na niya kasabay sa pagkain dahil kakatulog pa lamang nito. Hinahayaan na nga lamang niyang matulog at iiwan na nga lamang niya sa lamesa ang pagkaing nakatakip upang paggising nito ay kakain na lamang. Sa paaralan nagkausap ang magkaibigang si Chari at Rose. Bessie, napansin ko si tatay. Halos hindi ko na siya nakakasabay sa pagkain sa umaga. Inuumaga na rin siya pag-uwi galing sa pamamasada. Babahala na ako Baka mamaya, tsada naman niyang pinapagod ang kanyang sarili. Malungkot na sabi ni Rose sa kaibigan. Ano ka ba, friend? Baka may pinag-iipunan lang. O kaya, para di ka na mag-isip, hintayin mo ang tatay mong makauwi para makausap mo siya ng masinsinan tungkol dyan, okay? Oo nga, mamaya kausapin ko siya. O siya, tara na, tumulong na tayong gumawa ng recycled na basurahan. Ilang araw na lang gagraduate na tayo, Beshi. Masayang saad ni Chari. Tara na, ilang basurahan na lang ang kulang natin at matatapos na to. Natapos ang maghapon ni Rose. Sa paaralan at sabay na uli nga sila ni Chari, naglakad pa uwi. Nagulat si Rose at nangdatnan niya ang kanyang ama sa bahay na nagsasaing. O tay,
Bumiyahe po ba kayo? Ang aga niyo po atang nakauwi ngayon Pagtatanong nga nito. Kagigising ko lang anak, heto nagluluto na ako ng hapunan natin. Hanggang sabi nga, nitong si Rose nang may mapansin. Tay, napansin ko, kanina pa kayo umuubo Inunom niyo na po ba yung gamot niyo? Pag-aalala nga ni Rose. Wag na anak, okay lang ako. Iinumin ko na lamang ito. Nang maraming tubig, mawawala din ito. Malamig kasi ang gabi, kaya ganun. Paliwanag nga nito. At sumang-ayon na nga lamang. Ang babae. Araw nga ngayon ang kanilang graduation. Pagdating ng paaralan, nasalubong naman ito ang kaibigan na si Chari. Pero nang nasa gym nga sila, nakiusap nga itong si Jared kay Rose. Rose, kagraduate na tayo. Hindi mo pa rin ako hahayaang manligaw sa'yo? Tanong nga ni Jared. Nako Jared, wala nga sa plano ko yan. Sa ngayon, pagkatapos ng graduation, maghahanap na agad ako ng trabaho, baka di na muna nga ako magkolehiyo. Ha? Sayang naman kung hindi ka magkokolehiyo, dahil ang talino mo pa naman Rose. Sabi nga ni Jared. Pero ganun daw talaga ang buhay. Sagot naman ng babae. At sabi na nga, nitong si Rose, ikaw naman, alam mo sa kolehiyo, siguradong marami ka pang makikilala na ibang mga babae. Salamat Jared, nakangiting sabi nga ni Rose sa kanya. Nagsimula naman ng maayos ang kanilang practice. At dumating na ang araw ng pinakahihintay ng lahat, ang araw ng pagtatapos nila. At pag-uwi nga niya ng bahay, bumungad sa kanya ang munting sorpresa ng kanyang tatay. Happy graduation Rose! Sigaw ng kanilang kamag-anak. Naiiyak si Rose habang nakatitig sa kanyang ama at muling nagpasalamat. Tay, may paganito ka pa Maraming salamat po sa inyong lahat at lalong-lalo na po sa aking tatay na masipag, mabait at mapagmahal. Naiiyak nga niyang sabi. Pero sa mismong pagkakasiyahan nga nila na yun, habang nasa kusina si Rose, bigla siyang may nadinig na pagbagsak. Nakita na nga lamang niya ang tatay na nakabulagta sa higaan. Tay, ano pong nangyari sa'yo? Tay, gumising ka na po, hindi na po magandang biro to. Tay, agad-agad namang tumawag ng ambulansya ang kamag-anak ni Rose. Pagdating nila ng ospital, ay pinasok na nga kaagad sa emergency room ang kanyang tatay. Makalipas nga ang ilang oras, ay pag-i-explain naman sa kanya ng doktor. Iha, tatapatin na kita. May sakit na tuberculosis ang tatay mo at na-stroke din siya sa sobrang pagod niya. Nakuha ang pagka-stroke niya. Sa ngayon ay stable naman na siya. Pero kailangan ng lahat ng gamot ay mabili at araw-araw na makainom ang pasyente. Ngayong gabi oobserbahan namin siya. Kapag okay naman na, pwede na siyang mag-discharge bukas. Pero medyo mahal din ang gamutan ng sakit ng tatay mo, Iha. Honest na pagpapaliwanag naman ng doktor. Nagpasalamat naman si Rose. Pero dito na nga siya kinabahan kung saan naman siya kukuha ng ipanggagamot niya sa kanyang ama. Nag-isip pa nga si Rose na maghanap ng kung saan-saan ng trabaho. At nang wala nga siyang mahanap, dito na nga pumasok ang ideya na mamasukan siya bilang kasambahay. Kung mataas ang sahod, papatusin ko na yan, Bessie, para sa panggagamot ni tatay. Kaya kong magtiis, sabi nga nito. At doon na nga, nag-umpisa ang lahat. Dahilan kung bakit napadpad sa Maynila itong si Rose. Kaya sa kasalukuyan nga, nandito siya ngayon kasama ang kanyang boss na si Gab, na pinagkukwentuhan na nga niya ng halos detalye ng kanyang buhay. Pagkalingon nga niya sa kanyang boss Gab, ay iba nga ang timpla ng mukha nito. Kaya naman pala ganun, dahil nakaramdam pala ito ng selos sa kinuwento nitong si Rose tungkol kay Jared. Asa na siya ngayon? Tanong nga nito. Napahunot noo si Rose at tanong nga niya, sino? Yung Jared? Tanong nga ni Gab na halatang nagsiselos. Ano? Matagal na yon, Gab. Tsaka, wala na kaming communication ngayon. Teka,
Nagsiselos ka ba? Hindi naman nakasagot si Gab. Kaya naman, nagpaliwanag na nga itong si Rose. Ito na siguro ang tamang time. Gab, ayokong magsinungaling sa'yo, pero sa araw-araw na magkasama tayo, lumalim na ng lumalim yung nararamdaman ko sa'yo. Ewan, hindi ko rin alam kung kailan at paano nagsimula to. Sagot nga niya. Nagulat naman siya sa sumunod na tanong nitong si Gab. Pwede ba kitang ligawan, Rose? Napakunot noo si Rose at tanong nito, Ha? Sigurado ka ba? Oo, Rose. Gusto kong patunayang sarili ko sa'yo. Gusto ko ring makilala ang tatay mo. Alam mo, ang saya-saya ko, Gab. Di ko akalain na katulad mo, magkakagusto sa akin na isang sobrang hirap, halos hirap pa kaysa sa daga. Sagot naman ni Gab, wala naman sa akin kung mayaman o mahirap ka. Pinasaya mo ko. Saka nakita kong wife material ka, maasikaso, maalaga, at hindi ako magugutom sa sobrang sarap mong magluto. Ibang-iba ka sa mga babaeng nakilala ko. Bolero ka talaga. Pero nakangiting sabi naman nitong si Rose, sige, pumapayag na akong ligawan mo ko. Maraming bagay ang pinagsaluhan nila nang magkasama sa bahay na yun. Patuloy si Gab sa panunuyo kay Rose at hindi nagtagal ay naging sila na nga rin. Woohoo! Girlfriend ko na si Rose! Sinisigaw pa nga ni Gab. Huy, ano ka ba? Pasigaw-sigaw ka pa dyan eh. Masaya akong girlfriend na kita, Rose. Masaya akong nakilala kita. Gusto kong ikaw ang maging mommy ng mga anak ko at ako naman ang magiging asawa mo. Hoy, nasa first stage pa lang tayo. Gusto mo na agad i-level up? Ikaw talagang lalaki ka, darating din tayo dyan. Masayang sabi nga ni Rose. Sabi mo yan ha, misis ko. Masayang-masaya nga ang dalawa. Sabay silang kumakain at lumalabas din sila madalas para nga i-date ni Gab si Rose. Babe, gusto kong makilala ang tatay mo. Uwi tayo sa probinsya niyo? Saad nga ni Gab. Sagot naman ni Rose. Sigurado ka ba dyan? Uuwi tayo kaagad? Oo, para mahingi ko na agad ang kamay mo sa kanya. Ikaw talaga, babe. Napakabilis mo naman. Ilang buwan pa lang tayong magnobyo. Dun din naman ang punta, riba? Bakit pa natin patatagalin? Nanunod yung sabi ni Gab kay Rose. Kahit na natatakot at kinakabahan ng babae, napilit nga ito. Nitong si Gab, umuwi nga sila ng probinsya. Tuwang-tuwa naman ang ama ni Rose dahil sobra niya itong namiss. Anak, kamusta ka na? Namiss talaga kita. Tignan mo, nakakatayo na ako at naitataas ko na ang aking mga kamay. Habang wala ka, nagpalakas talaga ako para sa'yo. Masayang bati nga nito sa kanyang anak. Tay, namiss ko rin po kayo. Sobra-sobra talaga. Mabuti naman at habang wala ako, inalagaan niyo mabuti ang sarili niyo. Oo naman anak, ayokong masayang ang lahat ng pagsasakripisyo mo sa akin. Ano ka ba, Tay? Wala pa ang lahat ng ito sa sakripisyo niyo sa akin. Oo nga pala, Tay. May papakilala po ako sa inyo. Si Gab po, nobyo ko. Bungad ka agad ng tatay ni Rose sa kanya. Oh, wag na wag mong sasaktan ang aking anak, iho. Mahal na mahal ko yan. Prinsesa ang turing ko sa kanya kahit na mahirap pa kami sa daga. Siguraduhin mo na wag mo siyang sasaktan. Tumango naman si Gab at sabing, Opo, Tay. Hindi ko po sasaktan ang anak niyo. Mahal na mahal ko po si Rose. At kayang-kaya ko pong gawin ang lahat para sa kanya. Sabi pa nga nito. Dahil nga doon, nagkaroon tuloy ng ideya ang tatay ni Rose. Kailangan niyang i-test kung hanggang saan nga kaya ang kayang gawin ni Gab para kay Rose. Kaya naman, kung ganun, kailangan mong patunayan sa amin
kung hanggang saan ka dadalhin ang pagmamahal mo. Seryosong sabi nga ng tatay ni Rose. Sumabat na nga itong si Rose at tanong nga niya, Tay, ano pong ibig niyong sabihin? Dito muna kayo titira ng kahit ilang linggo lang. Titignan natin kung kaya ba ni Gab ang mga hamon ko para sa kanya. Pero tay, bulong nga ni Rose. Pero sa pagkakataong ito ay si Gab na nga ang sumagot. Game po ko dyan. Kahit na ano po ang ipagawa niya sa akin, gagawin ko. At doon nga, nagsimula ang pagpapahirap kuno ng tatay ni Rose kay Gab. Tila nabaliktad tuloy ang sitwasyon. Ngayon nga ay si Gab ang naging parang katulong nila. Samantalang ang tatay naman niya ang naguutos ng mga kung ano-anong ipapagawa. Sa probinsya, magsibak ng kahoy, magluto, sa umaga, mag-igib ng tubig, magtanim sa bukid, at kung ano-ano pa nga. Tila naramdaman tuloy nitong si Gab na ganito pala siya dati kapag nagpapahirap ng kanyang mga kasambahay. Nakakapagod at nakakadarin din pala. Mabuti na nga lamang at nakilala niya nga si Rose at doon nga siya nagbago. Pero dahil kaya ngang gawin ni Gab ang lahat para kay Rose, ay pinatunayan nga nito sa tatay ng babae na kaya niyang gawin ang lahat. May mga pagkakataon pa nga na kapag nagsisibak siya ng kahoy at pinagpapawisan, sikreto namang pumupunta si Rose sa kanya para punasan ang kanyang mga pawis. At doon nga niya nakita kung gaano talaga kapursigi ang lalaki. Hanggang sa isang gabi, nagiinuman nga ang kanyang tatay at itong si Gab. Opo tay, hindi ko po sasaktan ang anak niyo. Mahal na mahal ko po si Rose. At isa pa, napakasarap niyang magluto eh. Sabay tumawa nga ito. Oo iho, napakasarap niyang magluto. Kaya nga kahit busog ako napapakain ulit ako. Nagtawanan na nga ang dalawa. Opo, kahit ako nga po bundat na bundat ang tiyan eh. Dagdag pa nga ni Gab. Para bang sila ay magkumpare na nagkukwentuhan lang ng normal. Tila naging malapit na nga rin itong si Gab sa nag-iisang pamilya ni Rose. Sabi pa nga ni Rose, sa dalawang makulit na lalaki sa kanyang buhay, tigilan niyo na nga ako, talagang mga gutom lang talaga kayong dalawa. Masayang sagot nga nito. Pero sabi naman ni Gab, Tay, dahil nandito na rin po ako, hihingin ko na rin po sana ang kamay ng inyong anak. Hihingi po ako ng permiso sa inyo. Natawa naman ang ama ni Rose at sagot nga nito, Aba, napakabilis naman pala ng nobyo mo anak. Mukhang masayang-masaya ang aking anak sa'yo. Nakikita ko sa kanya, kaya't ibibigay ko na ang basbas ko para maikasal kayo. Sabi pa nga nito, Maraming salamat tay. Sabay humarap nga si Gab sa babae. Oh babe, paano ba yan? Pumayag na si tatay kaya ikaw naman ang tatanungin ko. Rose, will you marry me? Tanong nga ni Gab kay Rose. Iyak nga ng iyak ng mga oras na yun si Rose sa sobrang saya. At kahit nga medyo may tama ng alak, ang lalaki, napagtanto nga niya na seryoso ito dahil sumeryoso naman siya nang pagpo-propose sa kanya sa harapan pa mismo ng napakahalagang tao sa kanya, ang kanyang tatay. Sagot nga ni Rose kay Gab, Oo naman, papakasalan kita at magkakaroon tayo ng maraming anak. Masayang saad naman nitong si Gab, Yes, magiging misis na rin kita. Nadinig niyo po ba yun tay? Maraming anak daw po kaya ihanda niyo na po ang tuhod niyo para sa paghabol ng inyong mga apo. At nagtawanan nga ang tatlo. Sa probinsya nga rin sila kinasal para nga nandun ang mahalagang tao sa buhay ng babae. Ganun nga kaimportante ang kanyang tatay.
Pagkatapos ng kasal ng dalawa, ay bumalik na nga ulit sila sa Maynila, ngunit hindi na sumama ang tatay ni Rose. Babe, ready ka na ba mamaya? Hanin mo na natin. Panunod yung nga ni Gab sa asawa. Ano ka ba, babe? Imbes na makauwi muna tayo, yan agad ang iniisip mo. Oo, babe. Excited ako eh. Bagong kasal kaya tayo? Nakangiting sagot ni Gab. Pag-uwi natin sa bahay. Nakangiting bulong naman ni Rose. Pagdating ng bahay, naghalikan at nagyakapan nga kaagad ang dalawa. At pinagsaluhan nga nila ang init ng gabi. Habang nakahiga sila sa kama, hindi pa rin makapaniwala si Rose na ang masungit at misteryosong lalaki na to ay asawa na nga niya. I love you, babe. Sabi nga ni Gab, I love you too. Sagot naman ni Rose. Kinabukasan, maagang nagising si Rose magluto ng masarap ng almusal. Good morning, babe. Tara na, kumain tayo. Subuan mo ko. Paglalambing nga ni Gab. Napaka-itsusero mo talaga. Eto, hotdog. Ang sarap naman ng hotdog, babe. Ikaw, tikman mo rin oh. Masarap pa, babe? Sarap nga. Masayang sagot ni Rose. Ganoon nga sila nag-umpisa. Masayang bagong kasal. Lumipas pa ang ilang buwan. Masama ang pakiramdam ni Rose. Paggising niya, masakit ang ulo niya, kaya pinagluto siya ni Gab ng almusal. Sakit ng ulo ko, babe. Nagugutom na nga rin ako eh. Sabi nga nito kay Gab. Pagkagat ni Rose ang tinapay na may palaman na corned beef, ay mabilis din itong sumuka. Babe, ang pangit naman ng lasa. Nakakasuka, ang baho pa. Sabi nga nito. Nagtataka naman si Gab. Ha? Masarap kaya yan? Mabango to ah. Hindi kaya buntis ka na, babe? At dito nga na-realize ng babae na oo nga pala. 2 buwan na nga pala siyang delayed. Kaya naman, naghanda na sila kaagad para magpunta ng ospital at dumiretso nga sa Obigayni. At dun nga na sigurado nilang nagdadalang tao na nga si Rose. Napakasaya lalo ni Gab. Babe, may baby na tayo. Napakasaya sa pakiramdam. Tigilan mo nga ako, Gab. Gusto ko ng mangga na isasawsaw sa toyo na may asukal. Ha? Asukal talaga? Nagtatakang tanong nito. Oo nga, ayokong makita ka. Buong araw at bilhan mo ko ng maraming mangga bago umalis ka na. Sagot naman ng buntis si Rose. Pagbibiro tuloy ni Gab. Ano ba yan, babe? Sa akin ka pa ata naglilihi. Sige ka, ikaw ang magdadala sa kanya pero ako lang ang kamukha niyan. Natatawang biro pa nga ni Gab. Agad namang naghanap ng mangga si Gab kahit hindi naman tagmangga. Natatawa na nga lang siya sa asawa niya. Mabilis nga na lumipas ang panahon na ipanganak na nga ni Rose ang panganay na anak nila. Napakagwapo ng anak natin. Kamukhang kamukha mo. Nakakatuwa, parang pinagbiyak na bunga kayong dalawa. Tuwang-tuwa si Rose habang nagsasalita. Oo nga, babe. Ako ba naman at mangga ang pinaglihian mo? Nakakainis ka kasi talaga, babe, nung mga panahong yun. Saad naman ni Rose. Nakuha ata lahat ng features sa akin eh. Sabi pa nga ni Gab. Okay lang, para kay baby na lang nakafocus ang mata ko. Natatawang sagot naman ni Rose. Nako, hindi pwede. Ang sabi mo gagawa pa tayo ng maraming anak. E di pwede na ulit natin simulan ng paggawa? Panunodyo pa nga na tanong ni Gab. Sira ulo ka talaga. Kapapanganak ko pa nga lang, babe, gagawa na agad tayo. Pagpahingayin mo naman ako. Natatawang ang sabi ni Rose. Pwede naman, babe, bago labanan na ulit. Naputol nga ang kanilang pag-uusap nang biglang tumawag nga ang kanyang tay. Hello, tay. Nanganak na po si Rose, lalaki po ang unang apo niyo. Bungad nga ni Gab. Talaga ba? Mabuti naman, kamusta naman si Rose? Eto, okay naman po tay, nagre-recover na po. Mabuti naman kung ganon. Unang apo ko. Nakakatuwa naman, Gab. Opo tay, aalagaan ko po ang magina ko. Pagpapangako nga nito sa tatay ni Rose. Sinabi pa nga ng tatay ni Rose na pwede na nga rin siyang lumuwas ng Maynila para makadalaw nga sa kanyang apo.
Ipapasundo ko na lang po kayo sa driver para mabilis. Sabi pa nga, nitong si Gab. Nakauwi na nga sila ng kanilang bahay at dumating na nga rin dito ang tatay ni Rose. Nasurpresa na nga lang si Rose, kaya masayang bati nga niya. Tay, andito na po pala kayo, sabi nga nito. Pagkatapos ngang maidala sa kwarto si baby, pinabantay nga muna ito kaagad. Sa yaya, bago nga i-entertain ng babae ang dalawang lalaking importante sa kanyang buhay na ngayon nga ay naging 3 na ng dahil sa kanyang anak. Tay babe, tara na muna, kumain na muna tayo, nagluto ako. Masayang natapos ang pagkain nila at naglibot-libot na nga rin ang tatay ni Rose sa paligid ng bahay upang magpatunaw ng kinain. Natatawa naman ang asawang si Rose dahil habang buhat ni Gab si baby ay tumai ito. Nataranta nga si Gab kung ano ang gagawin. Babe, paano to tumai si baby? Anong gagawin ko? Aligagang tanong nga nito. Natatawa ako sa iyo babe. Eto ang wipes. Hubaran mo muna si baby ng damit at hinaharang mo sa ilalim para hindi malagyan ng tayang bedsheet natin. Ayan, ganito. Dahan-dahan mong punasan ng wipes ang puwet niya habang baby wipes muna ang panghugas sa kanya. Bago saka mo naman ikakabit ang diaper niya. Tingnan mo, ganito ang pagkabit ng diaper. Di ba madali lang? Paliwanag nga ni Rose. Okay babe, ganun pala. Sige, sa susunod ako na ang maglilinis at magkakabit ng diaper. Masayang sabi naman ni Gab. Kinabukasan, masayang-masaya si Gab na pinaarawan ng kanyang anak habang si Rose naman ay papalapit sa kanyang magama. Babe, salamat ha. Sa lahat-lahat hindi pa rin ako makapaniwala na ikaw ang naging asawa ko at tatay ng anak ko. Masayang saad ni Rose. Ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo kasi binago mo ang pananaw ko sa buhay. Minahal mo ko at heto, binigyan mo pa ako ng isang regalo at kamukhang-kamukha ko pa talaga. Masayang sagot ni Gab. I love you Gab. Nakangiting sabi ni Rose. I love you to Rose. Sabay halik sa asawa. Dahil nga naging inspirasyon nitong si Rose ang 3 lalaking mahahalaga sa kanyang buhay. Pinagpatuloy nga nito ang kanyang pag-aaral ng kolehiyo kahit online lang, kahit vocational, ay nagsumikap nga siya na makapagtapos at nagtagumpay naman siya sa tulong ng mabait niyang ama, ng mabait niyang asawa at ng kanyang anak na nagsilbing inspirasyon para sa kanya. Kung dati ay parang pinagsakloban ng langit at lupa ang kanyang buhay, ngayon naman ay tila nagbago na nga. At dito nga niya napatunayan na totoo nga ang sabi nila. Nabilog ang mundo, minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Pero kung ano nga ang mas pipiliin mong pagsikapan, iyon nga ang mas makakamit mo sa buhay. Kaya naman nagsumikap pa nga itong si Rose. Kahit na nga hindi naging maganda ang umpisa ng buhay sa kanya. Pero ito rin naman ang naging daan para makilala niya ang nagpatibok ng kanyang puso at nagpapasaya nga sa kanya ngayon. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang amo na talaga namang ubod ng sungit sa kanya ay magbabago nang dahil sa wagas na pag-ibig. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood ng full story natin ngayon at shoutout po sa mga sumusunod. Shirley Bautista, Dali Bedonia, Leonora Liaban, Jean De Best, Aaron Joshua Abad, Maria Gurley Gakutan, Maylene Montero, Irene Philip, De Jessica Rose, Chisa Dehino, Rex Roy, Presbyteros Rose, Juliet Caday, Isa Cullen, King Boyet, Sunrise, Lani, Renz Fernandez, Marisa Miranda, Fatima Yasores,
At shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at naabot na nga rin po natin ang 100,000 subscribers. Maraming salamat po.